Nanawagan ka makailan po itong CBCP para sa pagkakaroon ng isang independent investigation dito sa flood control scandal. Ano po ang masasabi ninyo sa binong Independent Commission ng Malacanang? Well, unang-una ay dapat yung independent commission ay maging impartial talaga. Mhm. At pangalawa, dapat talagang maging, very strong and powerful sa pag-aanyaya ng mga tao na involved dito sa flood control projects. Mhm. At higit sa lahat na nakita natin, kinakailangan maging very, objective din sa kanilang gagawin. Okay, nauna pong sinabi ninyo na kailangan maging powerful siya o may sapat na kapangyarihan, may pangil para ipatupad o isagawa yung kanyang mandato. Sa tingin niyo po ba yung executive order na ginawa ng Malacanang ay sapat na? Well, hindi ko po nabasa kung ano talagang nilalaman ng kabuuan ng Mhm. executive order. Pero ang nakita lang naman na ang nakita natin dito ay yung pagtatalaga nga sa ilang mga dating opisyal na din ng gobyerno. Aha. Hinihiling natin sana na hindi lamang ito about personalities, but also about the obligation to really unearth what really went through in all these projects na involved na yung mga corrupt practices. Father, ano pong masasabi nyo dito sa ginagawang legislative inquiries sa Senado at House of Representatives? Sa isa po kasing Facebook post ninyo, sinabi nyong you're making this investigation a farce. Ano pong ibig sabihin nun, Father? Well, ang ibig sabihin lang kasi nito, hayaan nating maglahad ng nalalaman nila ay itong mga resource person. Mhm. Kasi ang point natin dito, yung mga yan ay na-involve talaga sa corrupt practices. Alam nila yung kalakaran, alam nila yung sistema, alam nila kung papaano na pagnakawan talaga yung kaban ng bayan. Ang nangyayari kapag mag-uumpisa na maglahad, mukha yatang may ilan ng mga nag-iimbestiga na nag-i-impose ng kanilang mga di umano'y nalalaman din. So Mhm. parang nabibitin tayo. So ibig sabihin kapag ikay nag-iimbestiga, you listen first, intently, and then you try to find loopholes doon sa kanilang mga sinisiwalat. Ang problema kapag nagbabanggit na ng ilang personalidad, biglang kakambyo. Ibig sabihin, meron mga nag-iimbestiga na, o tama na muna, o okay, lampas ka na sa oras. Mhm. O So, tapos yung iba naman na mag-i-impose ng kanilang mga, 'di ba dapat ganito, 'di ba dapat ganyan. Kaya nga iniimbestigahan natin yung mali, hindi yung kumbaga yung dapat. Nakita ko, napanood ko na parang yung sasabihin nitong mga nag-iimbestiga, 'di ba dapat ganito ang ginagawa, 'di ba dapat ganyan ang ginagawa. Mali nga yung ginawa nitong mga involved, kaya yun ang pakinggan natin, yung maling ginawa nila. so more or less po, hindi po kayo satisfied sa conduct ng investigation na isinasagawa sa... Well, hindi lang go ahead, Hindi Father. lang siguro ako ang hindi satisfied Mhm. malamang ang taong bayan din ay hindi satisfied. Kumbaga 'pag tiningnan ho natin yung mga post sa social media, kitang-kita natin na mukha yatang yung mga tao ay parang naghahanap pa rin ng ng impormasyon. Kaya parang sinasabi ng ilan sa mga social media post na nababasa ko na ano 'yan, bakit 'pag ganito 'pag nasa House of Representatives ang tuturo ninyo mga senador, 'pag dito naman sa Senate ang investigasyon tuturo ninyo mga congressman. Mm. So, parang which, 'di Tuturuan ba? lang, oo. Pero Father, kung ang CBCP po ang tatanungin, paano po dapat panagutin yung mga sangkot dito? Well, simple lang naman kung talagang may ginawa silang katarantaduhan, ikulong mo. Kasi Mhm. yun naman ang sinasabi ng batas, eh. Yun ang pananagutan na galing sa batas. At siyempre mahalaga din na talagang mapakinggan mo talaga, ng ang buong katotohanan dito. Hindi yung parang patsi-patsi lang. O ngayon lumalabas nga na, bakit parang 2022 to 2025 lang, meron pa palang mga involved diyan kahit, bago pa ng 2022. Ayun nga napansin natin, kapag i-unearth mo na yung 2020, sabihin natin 2021 and Mm. then, even before that, meron na kaagad na mag-i-intervene. So papaano mapapanagot? Imbestigahan ngayon ng independent commission. Tapos, kapag nakita nila na meron talagang, pruweba naman sa totoong ginawa ng mga isinasangkot dito, sa kanila filean ngayon Mhm. ng kaso para nang sa gayon, ipakita sa taong bayan na totoo talaga ito. Yung mga sinasabi nilang walang sinasanto, wala talagang sinasanto. Nabanggit po doon sa pastoral letter ng CBCP na dapat may restitution, na dapat isoli ang mga ninakaw sa kaban ng bayan.
Sa tingin niyo po ba may moral ascendancy itong Marcos administration na gawin ito lalo pat may issue din ng ill-gotten wealth ang mga Marcos? It's not a question of whether the Marcos government has moral ascendancy or none at all. Mhm. Ang sinasabi kasi ng batas dapat ibalik mo eh. Meron ng precedence yan, di ba? Kung naugnay noon sa isang iskandalo din, ang ilang mga senador, di ba ganun ho ang naging hatol ng korte? Mhm. Ang sabi ng korte ay ibalik ninyo yung nakaw ninyo. Eh mukhang hindi naman yata binalik eh. Oo. Eh nanalo pa nga yung senador na yon. So ibig sabihin, it's not anymore a question of moral ascendancy. It's about whether the law should be applied. And the law indeed should be applied. Kumbaga nasa enforcement ng batas dapat nating pinalalakas. That's correct. Alright. So, Father, ito po kasing simbahang Katoliko ay malaki po yung naging role niyan sa social movement, sa iba't ibang bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas, lalo na sa usapin ng korupsyon, paglabag sa karapatang pantao at kahirapan. Mananawagan po ba yung CBCP sa mga Katolikong sumali sa mga isasagawang kilos protesta sa mga susunod na araw, lalo pa itong tinitingnan na malaking rally sa September 21 sa Luneta? Well, palagay ko kung pag-uusapan natin dito, Catholic Bishops Conference of the Philippines, mananawagan, baka wala naman. Mhm. Ang mananawagan siguro dito, mga ilang obispo, mga ilang leader ng simbahan. And in fact, gano'n na nga ang nangyayari. May mga ilang obispo na nananawagan na sumama sa rally sa September 21. But it's not the whole conference. So to be fair, ang pinapakita natin dito ay meron talagang mga concerned na mga Pilipino na galit na sa mga pangyayari at sila ngayon kahit hindi mo tawagin, kahit hindi mo naman sila anyayahan ay parang nagkakanda kumahog na talagang lumabas sa lansangan. So Kumbaga, ito ngayon ang nakikita nating trend. kumbaga nirerespeto po ng CBCP yung mga kanya-kanyang desisyon ng mga obispo whether or not manawagan sa mga parishioners nila na sumama sa mga protesta. That's correct. Alright. That's correct. Kasi mahirap din naman sa CBCP na mag-usap-usap ngayon dahil hindi pa naman nila kumbaga panahon para magtipon-tipon at wala naman din akong nalalaman pa na nagtawagan sila, nagkaroon ng special parang meeting o forum para pag-usapan ito. Ang talagang sigurado ako, meron mga ilang obispo na ang kasama nga dito sa organizers nitong ikinakasang rally sa September 21. Kagaya po nino, Father, if you don't mind. Well, nasa public naman yan. Ayoko namang galing sa sarili kong bibig, Opo. pero sila mismo nagpo-post naman sa kanilang social media account. So sabihin na lang natin just to be safe, para maprotektahan din naman natin ang privacy nitong mga binabanggit nating obispo that sila yung ang mga komisyon na kanilang kumbaga ay pinamumunuan ay talagang involved din sa pagsusulong ng karapatang pantao at pangangalaga din sa kapakanan ng mga Pilipino, lalong-lalo ng mga duka. Isipin mo, ang apektado talaga dito, Derg, ito talaga mga duka. Kapag bumabaha, nako, talaga nagsisilikas yan. So, hindi lang kumbaga mga ari-arian nila kung meron man ang apektado, pati sila mismo yung apektado. Kaya ito yung mga komisyon na talagang involved sa ganitong mga issue. Kaya naman sila ay kumikilos. At alam na alam po ng simbahan yan dahil yung inyo pong ibang mga simbahan niyo ay ginagamit din minsan ang evacuation center nitong mga taong lumilikas kapag binabaha. Anyway, Father Jerome, correct me if I'm wrong, kayo pa rin po ang rector nitong EDSA Shrine po, ano? Ako po ang rector ng National Shrine of Mary, Queen of Peace. Dito Apo. po yan sa Ortigas at kanto ng EDSA. Alright. Sige po, given that situation po, itong National Shrine of Mary Queen of Peace dito sa may EDSA po, ay kadalasan ginagamit na venue yan sa mga protesta. At ito nga nakaraan, nakita po natin, may mga nagtitipon-tipon dyan. Bilang rector po nito, paano nyo po pinaghahandaan yung mga posible pang programang gaganapin dyan sa mga susunod na araw? Number one, kinakailangan nila makipag-ugnayan sa amin kasi kahit sabihin po natin na ang simbahan naman is a public place, pero yung ganitong mga pagkilos ay kinakailangan pa rin talaga ng coordination, pag-uusap namin bilang mga namumuno dito sa EDSA Shrine, saka yung mga nag-oorganisa ng mga rally. Pangalawa, sa pag-uusap na to, dapat madetermina natin sino ba yung mga personalidad na involved at ano ba talaga yung layunin ng kanilang mga rally. Kasi alam niyo minsan, may mga rally na ang isinusulong,
hindi naman talaga yung paglaban sa issue, eh. Mhm. Ang isinusulong nila yung suporta sa ilang partikular na kandidato. Mm. Eh, kapag ganito naman 'no, ayaw natin mabahiran ano, yung EDSA shrine kasi baka tingin nila maging partisan. Basta Mm. sa'min malinaw lang yung issue, malinaw lang yung kumbaga ay totoong mga ginagawa at saka mga personalidad nasa likod nito, and that's it. We are going to permit. Okay. Kumbaga kung partisan hindi nyo papayagan. Pero just to clarify po 'no, walang permit na kailangan i-secure kundi kailangan lang makipag-usap sa pamunuan nitong, inyong simbahan? Well, technically parang lalabas dito kinakailangan ko Oh, magbigay ng permiso sa kanila. okay. Pero ang kailangan lang kasi talaga dito yung courtesy ano, yung yung mag-reach out man lang sa'min. Kasi minsan bibiglain na lang kami dito, and we also have our own activities as a church. Mm. So we don't want their activities to interfere with our own spiritual and liturgical activities. Okay, maraming salamat po, CBCP spokesperson, Father Jerome Ceciliano.